Magandang araw mga kaibigan. Medyo good news itong pag-usapan natin, yung kaso ni PRRD sa ICC. So gumugulong na po yung proseso. Magaling po ang defense team ni Pangulong Duterte. Yung mga alleged victims, 43. Ang kampo ng dating Pangulo natin naghumiling sa pre-trial chamber na magkakaroon ng stringent measures to verify their identification. Sino-sino yung 43? Dapat ma-identify, magpakita ng ID. Ang sagot naman ng abogado, ICC listed counsel, wala daw ID. Dahil mga pobre. Ano ba yan? Pwede ba yung maging Filipino citizen ka, hindi ka magsilbi na wala kang ID. Kahit nasa liblib ka nga lugar, kailangan mo ngayon ng ID. Okay, ito. Post ni Edwin Hamora, 51 minutes ago. Sabi niya, walang ID, walang kwento. Para bang security guard, no ID, no entry. Pag wala kang may pakitang ID, hindi ka makapasok sa compound o sa eskwelahan. Ganun din. So, itong kaso na ito, dapat may pakita nila yung ID, identification, sino-sino yung 43. Okay, basahin natin ang post ni Edwin Hamora. May isa pa pala. Kasi ang basihan ni Edwin Hamora, mayroong post ang Inquirer, ABS-CBN News, post niya. Sabi dito, an ICC listed counsel said the victims of the previous administration's drug war are the poorest of the poor. Okay, post ito ng ABS-CBN, poorest of the poor who lack identification cards or professional licenses in response to the camp of Rodrigo Duterte's request for stringent verification rules in victims' identification via INC 24/7 Duterte in ICC. Okay. So, basahin natin itong post ni Edwin Hamora. Anong pinagsasabi nito, Dodong? How convenient naman. Ito ba yung 30,000 na patong-patong na dead na hindi makilala dahil puro pantasya? Nakainitan na excuse me ha. Pero mukhang matagal nang hindi ata nakaapak sa barangay hall ang nagsabi nito. Kasi kahit na tambay sa kanto na nagpa-blatter ng nawawalang pagkamahal-mahal na habanyas ay may barangay ID. Correct! May ID na. Lalo na ngayon na may mga ayuda, kailangan mong magpakita ng ID. Kahit tambay sa kanto, may ID. Yung nanay na kumukuha ng ayuda sa DSWD, required ang ID. Kahit relief goods, nagpapakita ng ID. So, saan banda ulit yung wala silang ID? Correct. Gusto kasi ng kampo ni Duterte na higpitan ang pag-verify ng mga biktima sa ICC. Kailangang may matinong ID. Parang kukuha lang ng ayuda. Kasi nga naman, baka kung sino-sino lang ang magpakilalang biktima, baka may sumingit na multo. Isipin ninyo, nagsimula ang story na ito sa 30,000 na fiction story. Sa madaling sabi, kung wala kang government ID, sorry na lang. Kahit nabaril ka, hindi ka opisyal na patay. Okay? Biro lang. But in the Philippines, you need an ID to receive ayuda. At lahat ng mga tao dito ay na-ID at merong ID. Okay? Bago lang tayo nagkaroon ng pandemic, hindi ka makakuha ng ayuda. Ayuda kung wala kang ID nung pandemic. Kaya, imposibleng wala kang ID. Kaya itong palusot
ng abogado ng mga biktima. I don't know kung makakalusot ba sa, I hope na maging patas ang mga judges. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Malo Alejandro, if poorest of the poor naka-enroll sa 4Ps, may ATM ng Land Bank, may ID. Correct. May ID. Correct, sabi ni Marites. Sabi ni Edwin Amora, hakahanak ng nainitan na yan. Di ba lawyer nila si Conti? Conti lang ang utak nun. Si Atty. Cristina Conti. Tama, kaya imposible, sabi ni Hads Nafa. Tama, kaya imposible na walang ID. Palusot lang nila yun. Mitch Soriano, pupunta ng rekto yan. Magpagawa. Alam niyo naman, basta rekto. Factor yan na ano. Nostalgia. For your information, sa feeling charlatan ang ICC listed lawyer. Farmers kami and we are poor, pero may PhilHealth ID, TIN ID at National ID kami. Ito, farmer, nasa kanayunan. Tama. Kung wala kang PhilHealth ID, hindi ka naman makakatanggap ng kaunting benepisyo ng PhilHealth. Kaya halos lahat mayroon ng ID. Estudyante, meron ka ring student ID. Ano pa ba? Indira U. Walang ID kasi pati mga sumakabilang buhay, isinali nila. Yun lang, problema. Pep MG. Meron pa bang walang ID ngayon? Nice try. Sa katagal-tagal tumatanggap ng 4Ps, paano nakapag-payout? Yes, posible. Victor Sikoya, the court procedure is a must. ID are necessary to protect the court from making arbitrary decision. Every lawyer knows that. Ceticare DL, poor din ako pero meron akong national ID. Kaya nga. Ay, nako. So, dito mo makikita, mahina ang kaso nila. So, these are signs na ang ating Tatay Digong may pag-asang makabalik. Okay? So, relax lang po tayo. Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Vote straight, PDP laban tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among natabangan og yero. Kay Salamat kayo sa inyong hinabang kayo atok na gid ko. Daghang salamat. og abot na gid sa iyang gihimo nga balay. Og ang iyang atop mo ni trapal nga gisi na og nagkaron makaatop na ni siya. Ay naghimo siya og balay apan mo na unta ni niya atop ping trapal apan karon naa na ang iyang yero.
O karon niya sa imong maistorya nga nindot na kayo kag atop o. Salamat yun kayo sa kuan nagginabang ani ug sa tanan nga nag-asikaso ani aron lang matagaan may ginabang og binasagatan og sa Ginoo. Dagha kayong salamat. Ug hinaot nga magpadayon pa ni nga napay mag katagan diya nga atong mga kaigsuonan nga wala pa na ayuhi ilang atop. Daghang kayong salamat. Sige, salamat po. Salamat po sa Ginoo ug sa gatan-aw sa video. Sige, Sa salamat. tanan nga tao nga nakatabang nga pagproseso aron lang makabot sa amo ang hinabang. Daghang kayong salamat. Oo.